ko po eh. Start na tayo. This is where seriousness meets comedy. Welcome to another episode of Say Mo Sec o SMS. A pound-for-pound talk with the secretaries of the Republic. Brad! Bakit? Asan yung sapatos ni Isko? Palang to. Yung sapatos ko, ex-deal yan, kailangan. Sigurado po, magiging mainit ang ating usapan ngayon dahil sira po yung aircon dito sa Kalayaan Hall. At bukod dyan, ang ating guest, Secretary of DPWH or DPWH Secretary. Dito lang sa SM, ang sunod? S. O Say Mo Sec. Ayan. Sapatos ko. Speaking of DPWH, ating pong i-welcome ang ating guest na very close to me, ang pinaka-charming at head-turning na secretary sa history ng bansa. Wala pong iba kundi kilala nyo na to, si Babes. Babes din po yan, pero hindi yan yung Babes na yun. Ikaw talaga, Dayan, lihat ka rito. Oo, SMS na, Say Mo Sec! Oo, na-delayed ka. Sige, eto na. Ito po ang ating Babes na Secretary Babe Singson. Magandang araw po. Magandang araw po. Welcome po sa SMS o Say Mo Sec! Ayan po. Kayo po ang sec namin ngayon. Kayo po yun. Say Mo Sec. Ayan. Marami pong nag-aabang nitong episode natin ito. Sec. Ito yung mga kontrobersya na papanood ko sa TV kung saan-saan. Maraming nagtatanong, gustong magtanong. Bakit po ba talagang Babes ang pangalan niyo? Ba't naging Babes po? Bunso ako sa anim na magkakapatid. Kaya, Saan po yan? Sa yung baby. Saan lugar po yan? Sa Ilocos Sur ako Sa napanganak. Ilocos. Ilocos Sur. So, yun. Ilocos. So, alam mo, Babes, Ay. nalilito. May bagay Secretary Babes. Secretary Babes, may bagay na sitcom para sa kanya. Ano? Yung The Simpsons. The Simpsons! Hindi, sila Simpsons. The Simpsons. Sila nila Sir Chabit, sila yung mga Hindi taga sila- Kamag-anak ko yan. Kamag-anak nyo si Ako rin si po, Governor. Versosa. Kaya sa Ilocos din po ang dad ko, Versosa. Alright, syempre, let's get down Ako, to ang kamag-anak ko si Bingbong. Crisologo. Hindi. Dantes. Okay, pero syempre ito, Brad Pitt, pag-usapan na nga natin, itatakal po natin Nalilito. ngayon ang mga projects and Nalilito programs kasi. ng DPWH. Let's start off, ito po ang good governance and anti-corruption reform. So dito Yan. pumapasok yung mga programa ng DPWH. So can you tell us more about this? Well, sabi ko nga na sa mga tao namin doon, ang kabilin-bilinan na Pangulo is ayusin yung pagpapatakbo ng DPWH. Alam niyo naman na ever since, talagang napakasama ng reputasyon ng public works. No? Bago po kayo, yung corruption po, gaano po kalaki? Well, ang sinasabi na doon, payat daw yung 30%. Okay. Pero mahirap naman patunayan yun. No? So, Pero iniimbisigahan yan. No, I will papakita ko sa inyo na dahil dito sa mga reforms namin, no, halimbawa sa bidding lang, no, ang na-save na namin sa gobyerno magmula noong July 2010 hanggang March of this year, 26 billion pesos na. Wow. So, palagay ko, kung tansya ko mga 5 to 6 billion, kayang-kayang mawala dyan sa DPWH taon-taon.
So speaking of bidding, dyan din po pumapasok yung PPP, yung private-public partnership. Meron po tayong mga projects ongoing po dyan ngayon. So kamusta po ito? Ano pong status natin dito? So far, yung aming mga nakaplanong PPP on schedule naman. No? Nandiyan na yung Daang Hari, nandiyan na yung South Luzon, North Luzon connectors, no? Tapos yung NAIA Expressway, no? Alright, Secretary Sixon, ito naman pag-usapan natin yung improvement in the quality and safety of our national roads. Yung tungkol dyan, nung mag-umpisa kami noong July, only 77% of our national roads konkreto or paved, no? Either concrete or naka-asfalto, no? Ang pangako natin, lahat ng ating national roads by 2016, kung pwede lang, dapat paved na lahat yan. Yes. No? So, Gaano kahaba pa ho yun? ah, Ilang kilometers pa ho yun? mga 12,000 kilometers, no, ang hindi pa kailangan namin gawin. No? 12,000 So kilometers. far, kung makikita nyo, ito nga, 77 noong 2010, 88 na tayo nung end of 2013. No? So ang nagawa na naming bago, no, na pave is 4,106 kilometers. Now, out of this, in addition to the 4,000 na bago, no, nakaayos na kami ng 8,077 kilometers. Ibig sabihin, either nag-reblock na kami dyan, Repaired. nag-repair, nag-widen. Tapos, isa pa kasing programa na napakahalaga, itong Tulay. yung mga tulay na nasa national road tayo, pero mga kahoy pa. Yes. No? Or kaya, masasabi mo bang national road yun, tapos kahoy, o kaya medyo delikadong Marami pa magiba. ho yan. Marami So, nakagawa na kami ng 3,974 linear meters, no, na mga tulay. No, mahaba-haba yan. Now, meron din kasi kaming isang programa na ayusin yung mga papunta sa tourism destinations. Pinag-uusapan natin Yan ang parati maganda. yung tourism, no? Pero kung nag-umpisa kami, halimbawa yung underground river, no? Sa Palawan po. Pagpunta mo doon, ang dadaanan mo, maliit na barangay Oo, road, na medyo bako-bako. mahirap. No? Ayos po ngayon yun. So, inayos na namin yun. So, lahat yun, papunta sa Butanding, yung around Cebu, Mactan, papunta sa Bohol, naayos namin yun. So, 2,000 kilometers ang kailangan naming ayusin para dun sa mga tourism destinations, napupuntahan ng mas maayos. Yun yung maganda eh. Mga department nagtutulungan ng Nagtutulungan. ganyan. No? Pero Secretary, importante rin na malaman natin na kasi, di ba Brad Pitt, kapag gumagawa tayo ng mga programs, ganyan, kaloob rin na at kasama rin ng DPWH sa 3-year replacement program kung saan magtatanim sila ng mga trees, about siguro 772,900 trees. Ang usapan kasi namin with DNR, dati ang condition nila 10 sa isa. No? Pumutol kami ng isa, palitan namin ng 10. 10. Ngayon, ang kinumit namin, 100 trees kada isang puno. No? Kasi part of the safety ng national road na nakita namin, kailangan maaliwalas. Hindi yung makitid. Tapos, may poste ka dyan, may puno ka dyan, may Delikado. vulcanizing shop ka riyan, no? So yung mga tao, walang madaanan sa tabi, dumadaan sa mismong kalye, no? So we have to clear all of that. Kasama puno, kasama poste, widening, no? Napakalaga sa safety ng national roads yun. Ayan. So, dyan pumapasok rin. Alamin na rin natin, Secretary, kung kamusta po yung sa Mindanao infrastructure development natin dyan. Alam niyo, palagi ko, ito major legacy natin, ano? Yung sa Mindanao, nung inumpisa namin, ito, no, 13 billion lang ang ginastos noong unang taon, no? Pero ngayon, nasa 37 billion na ang binubuhos namin nitong 2014. Wow. So, Mindanao. next year, tataas pa yan. Napakahalaga kasi ng road network sa Mindanao para yung mga agricultural products, no, madala ng mabilis sa mga puerto, no. So, major achievement yan ng Aquino administration, yung logistics network, airport, seaport, at saka mga kalye sa buong Mindanao. Hindi naman po kayo nakakaproblema dyan sa Mindanao. Yung
alam niyo na, may mga Meron at rebelde, meron may at meron. May no? mga, Meron at meron. So may mga nasusunugan dyan ng mga contractors. So kailangan tulungan din sila. sayang mga proyekto para sa kanila, tapos ayaw nila, parang gano'n. Hindi mo Tama yon. So ang katulong namin dyan, yung mga taong bayan mismo. Ayan, So may halimbawa, total na halimbawa 11.54 dito sa billion. ARMM, kasi ilang taon yan na nung na-turn over yung mga kalye dun sa loob ng ARMM, napabayaan. No? So nung nautusan kami ng Pangulo na ayusin because of the Bangsamoro framework, pinaayos lahat yan. So makikita nyo sa mga litrato mamaya, yung mga kalye sa, halimbawa, dito sa Tawi-Tawi, no? Merong kalye dyan that connects yung airport, yung Sanga-Sanga, to the mainland. Dati-dati, magpa-pump boat ka doon, 2 oras kalahati. Nagawa namin yung 3 tulay, 30 minutes na lang, papuntang Tawi-Tawi mainland. Ang laking bagay noon. No? Ganon din sa Basilan, ganon din dyan sa Sulu. No? Ito, sa Lake Lanao. Ito, tinatapos namin yan, haba niyan. No? Around po haba yan? Laguna Lake. Total of 29. 29 at saka 33 kilometers. 33.74 kilometers. So a total of 1.6 billion. Matatapos na yan. Ganyang kalalapad yung highway doon. Alright, Secretary, may vision kasi ang DPWH by 2030 mas maging efficient and effective po kayo. And as we all know, through your projects and programs, mas gumagaan ang buhay ng mga bawat Pilipino. So tingin po ba natin talagang sa nangyayari ngayon, maganda po yung status natin at talagang marireach natin itong target na to by 2030? Definitely, no? And in fact, gusto nga namin by 2016 talagang significant improvement na. Ito lang. Visayas naman po ito, sa Visayas. Sa Visayas, halimbawa, itong Iloilo, napuntahan lang ni Pangulo ito last week, no? So, itong Bagong bukas lang. bagong bukas na circumferential road, this is also a national road na meron ng nakalaan na bike lane, no? So yung mga environmentalist na sinasabi, ba't hindi nyo lagyan ng bike lane? Meron na kami nilagay na bike lane. Ito naman sa Luzon. Ito sa Luzon, no? Itong Aluling Bridge na Sa Ilocos. mahigit 20 years na hindi natapos ito. At least ngayon, halos kumpleto. Ito, 10 taon bago natapos. No? Kami lang Tema- nagtapos. Ito yung papuntang Third natin na Nasugbo. Subo Road. Batangas. Batangas. No? Imbis na magtatagaytay ka, ang labas mo nasugbo na. Sugbo na. So ayan, yung iba sa mga, Ang ilan dami, lamang ang sa dami mga projects. proyekto ng DPWH and of course, Brad Pitt. Kaya mga kababayan, excuse me po sir, at kasi yung mga gusto pong may mga magtanong sa ating mga guest dito, mga secretaries, padala nyo lang po sa FB ko, ha? Sa'yo mismo. Yes, yes. Ako po sasagot niya na fb.com/ hindi ho dito hindi sa I Brad Pitt. At paparating po natin sa mga secretary guests natin dito yung mga tanong niyo. At syempre, pwede nyo rin po kaming i-social media ang inyong mga tanong via Twitter at SayMosec, that's SAYMOSEC. Hashtag SayMosec. At akin din pong sisikapin basahin kapag may time. And speaking of time, syempre marami pa tayong mga pag-uusapan patungkol sa DPWH. Lahat ng yan sa pagbabalik ng SayMosec. O, SMS. O, SayMosec. o, Sexing Son. Ito po ang Sexing Son. Parang iba dati pag pag pinagdikit po kailangan ilayo Sexing Son. Pag Sexing Son parang rated X Pero syempre, Brad Pitt, ito na. Excited na tayo sa ating susunod na segment. Ito kasi yung laging problema ng DPWH, yung lubak. Kasi reklamo diyan, kailangan i-attend mo agad yan dahil nagta-traffic. So, dito po, Sec, meron kami version ng lubak meter.
Okay. Ha, di ba meron kayong lubak meter nung sa inyong mga truck nyo? Oo. Ito po ang ating lubak meter portion. At syempre kasama si correspondent na si Marvin na ipapakita niya po kung saan sa EDSA ang grabe ang lubak. Kaya naman please take this as constructive as possible po, Secretary Singson. Kumusta mga motorista? Ako si Marvin, ang lubak correspondent. Kasalukuyan kaming dumadaan dito sa EDSA para makita ang kondisyon ng mga kalye dito at mga lansangan. Kasalukuyan kaming dumadaan dito sa may EDSA Makati at medyo swabe lang naman. Wala masyadong lubak dito. Smooth lang ang daan. So, nasa may EDSA Green Hills po tayo sa kasalukuyan. At medyo may nararamdaman na po tayo konting pagkalog, konting lubak-lubak na nararamdaman sa ngayon. At medyo napapaalog tayo ng kaunti habang napapadaan tayo dito sa may EDSA Green Hills. Kamusta mga motorista? Nandito tayo ngayon sa may EDSA Magallanes. Medyo nakakaranas tayo ng konting paglubak. Medyo maraming paglubak to. Medyo high ang level ng lubak dito. Di ba, May? Alright, ayan, Brad Pitt, nakita natin Yes, yung oo lubak nga. meter at yan si Marvin. Maraming salamat sa iyo, ang ating Thanks, correspondent Marvin. na si Marvin. So yun po, Secretary Singson, please take note na lang po tayo sa EDSA Magallanes southbound. Medyo grabe po yung lubak. So, Secretary, ano po ba yung mga kasalukuyang ginagawa natin para matugunan itong problema sa may Magallanes? Ang problema natin halimbawa dito sa Calacang, Maynila, marami dyan, mga basag-basag na yung konkreto. Kaya kami nagre-reblocking. Ayun. Ngayon, kaya kong pakinisin niya kung bibigyan lang kami ng pagkakataon. Ang problema kasi, Yung time. yung oras. No? Yes. Laging busy, laging busy kaya po. kong pakinisin yan kasing kinis ng North Luzon at South Luzon. No? Kaya lang, wala nang oras dahil parating lagi. puno. No? So, ngayon, halimbawa, yung sa Magallanes, no? Yung mga isolated na talagang kailangan na namin gawin, hindi na namin pwede ipagpaliban yan. No? Ayun. Dahil safety na yung problema. No? Kung mapapadaan kayo dun sa Magallanes, umuuga at saka talagang may portion doon na parang nadadaanan yung release na ng trend. No? Ayun. So, kailangan na namin ayusin yan. Nakipag-meeting lang ako kay Chairman Tolentino. Sabi ko sa kanya, kung hindi namin mapapaayos yan, talagang delikado na. So, nag-umpisa na kami sa ilalim. Halos patapos na yung ilalim, nasa ibabaw na kami. Ayan, Brad Pitt. Ang isa tawag rin doon sa- yung flyover, di ba? That's Sino ba correct. nag-coin po Magallanes. nung na flyover? Well, tawag nila dyan, technically, International po ba na flyover tawag doon? flyover, interchange. No? Yung Magallanes interchange, dahil maraming direksyon. Flyover is at direksyon. Ayun. Kasi parang maliho yung flyover, kaya maraming nadidisgrasya ron eh. Kailangan drive over lang eh, no? Ano tingin nyo? Lumalabas sila. Dapat palitan natin yun. Ano yung suggest nyo dun sa mga kasamahan nyo? Ha? Ayan, meron pa tayo ha. Sek, eto, paano po ang sistema ng DPWH sa paggawa ng mga sirang karsada? Well, Kasi yung iba mabilis magawa, yung iba naman Madaming matagal. buwan, nakatenga lang. Oo, tapos nagbabaha na ron. ang kwan kasi dyan, ang gusto namin gawin, minsanan dapat yung trabaho. No? Ang problema, Putol-putol. magagawa yung kalye, tapos pala, kailangan mong balikan dahil yung drainage naman kulang. Sira. Yung O, maghuhukay na naman. Balikan mo na naman. Ayun ang nangyayari. O, kaya ngayon, Dapat po, minsanan ang trabaho. Kasi ang problema, yung gano'n, ginawa mo, nagbaha, hinukay, lalagyan ng inayos na naman. Maghuhukay naman yung MWSS. Sira na naman, tatakpan na naman. Maghuhukay naman yung Meralco o kung sino. Yun nga eh. Kaya tuloy-tuloy yung meeting namin sa mga utility companies. Dapat coordinated na. Naka-schedule yung aming gagawin ngayong taon. Kung meron kayong gagawin, sumabay kayo.
Dahil pag nagkonkreto kami dyan, hindi na namin kayo pababalikin sa kalyeng yan. Yun nga. Alright, ito naman kasi napag-usapan na natin kanina, Brad Pitt. Ito Yung yung ano? sa Mindanao. Oo. So, tapos na yan, pumunta naman tayo sa flood control program ng Ayan. DPWH. Kasi alam naman natin, climate change, meron mga extreme weather, change of weather events. So, talagang nahihirapan tayo, puro ulan, baha. Ayan. So, ano po ba yung mga ginagawa nating projects sa ngayon? Ang NEDA at saka yung gabinete, nag-approve na ng tinatawag nating master plan for Metro Manila at surrounding areas. When we say surrounding areas, kasakop dyan yung Laguna Lake, no? Kasi malaking catchment lahat yan. No? Doon ang tuloy Metro na. Manila, Laguna Lake, and parts of Bulacan. No? Obando, Bukawid. Lahat yan iisang basin, no? Na malaki. No? Ang sakop dyan, 17 million na katao. No? So, ang master plan, nag-identify ng 3 major causes of flooding. Yung sobrang lakas ng tubig nang gagaling sa bundok ng Sierra Madre. Pag bumaba yan, napakakitid nung binababa ang ilog. Mga ilog. No? So, madaling mag-overflow. Ang pangalawang problema, dito sa Kalakang, Maynila, yung drainage capacity. Yung mga ilog natin barado, maraming nakatira, maraming ng obstructions, so hindi makalabas na mabilis yung tubig. Pangatlo naman, yung low-lying communities, andyan na yung Nabotas, Balabon, kahit walang ulan, tumaas lang yung tubig, baha siya. Ayan, Malabon. So iba-iba solusyon yan. Lahat yan nasa master plan. Okay, pero Sec, nabalitaan din namin na tumanggap po ang DPWH from Japan ng mga disaster preparedness equipments. Kung saan, ano mong nakakatuwa dito, ito daw yung 8 mobile drainage pumps. Kung That's saan, 10 times faster siyang kaya niya mag-drain ng flood water as compared to fire truck. So, saan po ba natin to i-deploy since 8 lang po yung naibigay sa atin? Sana unahin sa Marikina po. Doon ako eh. Naundoy kami. No, may solusyon kami sa Marikina. No? Kaya lang, unfortunately, itong mga flood control hindi pwedeng overnight. No? It's a long process. No? Hindi naman, halimbawa, yung sinasabi nating madalas bato sa amin, yung kailan nyo ba masosolve yung UST? Yung UST po, Espanya, doon sa amin. no? So, tinatapos namin yung isang malaking box culvert dahil wala na nga yung mga carrying capacity ng mga ilog, no? So nagdadagdag kami ng man-made, no? Ang sukat nun, kasing laki siguro nitong kwartong ito, 3 kilometers ang haba. Papunta po ng Pasig. Magmula dun sa Espanya, lalabas yan dun sa Estero Sunog Apog, dun na sa may Tondo. Tondo na. Alright. Pero ito, Sec, nandito ngayon, Kamanava Project Phase 1, Caloocan, Malabon, Navotas area. Taga dyan ka, no? Hindi Ako ako, ba? Quezon City ako. Quezon City ka ba? So ano po itong proyekto natin Well, ito? Would you like to Ito explain yung further? sa Tulyahan. Katmon Creek, ano? Yung Kamanabang sinasabi, Caloocan, Malabon, Navotas. Again, kulang ng carrying capacity, no? So nagdadagdag kami ng mga man-made water channels, no? Tapos tinataasan namin yung river wall, no? Noong Malabon Tulyahan Tapos River. na po ba yan? Ongoing yan. Ongoing. No? Nag-umpisa kami last year. No? Unfortunately, as I said, hindi pwedeng madalian yan dahil medyo mabigat yung trabaho. No? Okay. Saka sabay-sabay po yan, Ito naman, Valenzuela, Ito sa Ubando, Valenzuela, May Kawayan Ubando. Project. Ito yung sinasabi ko na kahit na walang ulan, mag-high tide lang, bumabaha. No? May umihilang, baha doon sa kanila. So ano pong ginawa natin ngayon, So, Sec? naglagay kami ng road, ng flood wall. No? Tinatawag namin. Ito yung parang... Flood control wall. Harangin. Harang. Parang dike, no? Harang At yung... ang taas niyan, 13.5 meters. Tapos na yan. Sec, Ongoing yan. Ongoing pa rin. Napakahaba, 3.2 kilometers Nako. yan eh. haba. Ngayon, dito naman sa bandang May Kawayan, Anda. 9 kilometers, no? So, talagang tuloy-tuloy ang trabahong yan. No? Pero pag natapos yan, malaking ginhawa yan sa mga low-lying sa mga community. Bulacan. Oo, konting pasensya lang, no? Lalo na At yung least may mga- nakikita silang May ginagawa. ginagawa. Na Ayun. hindi Tanong na namin rin natin yung pinabayaan. Mandaluyong, Sec. Kamusta yung sa Mandaluyong Okay. flood control project Doon natin? sa Mandaluyong, alam natin lahat yun. Yun sa munisipyo, no, sa Kapitolyo, sa Circle. Konting ulan, lahat yung galing Shaw Boulevard, lahat ng Boni, doon ang bagsakan. Yes. no? Nako. So nagkaroon kami ng malaking underground, again, box culvert, para ilabas yung tubig na yun diretso sa Pasig. Pasig. Yung sa San May Francisco. Guadalupe. No?
Kamusta naman, Sec, yung mga low-lying communities naman sa Laguna Lake? Yun sa Laguna Lake, ang ginagawa namin doon, ini-improve namin yung waterways para mabilis makalabas. No? Tapos yung isang malaking programa is what we call yung road dike. No? Magmula sa Taguig all the way to Los Baños. No? Alright. So lahat po to Dike yun. ongoing. Ang layo na, hanggang Laguna. 45 kilometers yung So haba na yun. lahat po ng projects na to, sir, Ito, ongoing. Sabay-sabay yung lahat. road dike, ibibid lang namin ngayong December. So ayan, ang Naku. daming mga Ito projects ng ito yung DPWH. sa Mandaluyong, ganyang kalalaki yan, no? Nasa ilalim ng kalye. Ongoing. to. By this year, matatapos na itong may Wow. silo na yan. Ayan, good news sa mga taga Mandaluyong. Yung traffic nyo, tapos na. Pati yung baha. Solved Traffic na at po. baha, solved na. Malapit na po. Ayan po. Secretary, magpo-post lang po tayo at magbe-break tayo. Marami pa tayong tanong, ha? Naku, mamaya, mga personal na, yung mga chicks nyo, ha? Yung mga babes nyo. Pasensya na kayo, tatanong na natin yan. Sige, Dayan. At syempre, lahat ng yan sa pagbabalik ng Say Mo Sec o SMS. Oh, Say Mo Sec. Welcome back to Say Mo Sec o SMS. At syempre, kung merong sweet moments, meron tayong tweet moments. Dito po ang segment nito kung saan ipapabasa po natin mismo ang mga tweets ng taong bayan patungkol po sa kanilang tanggapan, lubak, baha at marami pa pong iba. Okay ba, Alright, Sec? from at Jen Castro. Nababasa, kita nyo? Ba, malinaw mo tayo. Ayan. Nabutan po namin na may dumating na bagong disaster preparedness equipment from Japan. So, Sec, ito yung pinag-usapan natin kanina. Paano po namin malalaman na ito ay nagagamit ng mabuti? Ito is a total system, no? Truck mounted siya para madaling dalahin kung saan may flash floods, no? Ang gamit nito dun sa mga mabababang portions, imbis na hayaan lang, no, nang tumaas, ito yung hihigupin niya yung tubig at you can bring that amount of water to the nearest yung estero o creek. Ilog, mga 50 meters yung haba, no? Ang lakas nito is katumbas ng 10 fire truck, no? 10 times faster. Bigay lang po yan sa atin. Bigay ng Japan, from 8 Japan. yung binigay. So, 2 maiwan dito sa Manila at sabi nila, ibigay nyo dun sa mga ibang disaster areas. Pablo, Compostela Valley, Cagayan de Oro, Tacloban, nagkinalat namin. But eventually, we want to provide every regional office ng DPWH. Magkano Meron po ganito. isa niyan? Yung Ang sabi sa amin, mga 3 million 3 to 4 and a half million. Oh, 3 million. dollars. pesos. Pesos Pesos. na. Alright, next question. At Len Vidal, may paraan po ba para malaman namin ang progress ng DPWH project sa buong Pilipinas? Lahat ng aming projects, part of our transparency, nasa aming website. Website. So nandoon lahat yung projects, magkano, kailan gagawin, sino yung gumagawa, kailan dapat matapos. So that's www.dpwh.gov.ph. O ayan, Jen, pwede mong i-visit ang website ng DPWH. Andun lahat. Pati yung mga mga projects, tapos Projects, yung mga contractor, amount, andun po. Yun Andun nga, po. yun, tama. Yung amount at kailan dapat naumpisan, ano Kailan status, tapos. kailan ang tapos. So ayan, very transparent ang DPWH. Ito naman mula kay at Iron Pill 83. Ilang porsyento na po ba ang natatapos sa Agrarian Reform Infrastructure Support Project? Meron kasi kaming ginagawa for agrarian reform, no? Yung mga tinatawag lang roads leading to ARCs, Agrarian Reform Communities, no? Taon-taon meron yan, no? Pero yung binigay nila sa amin, almost, if I'm not mistaken, nasa 80% na yan eh. Alright, para sa ating huling katanungan from at Makulitsky, mahirap po ba, Secretary, maging isang DPWH Secretary? Kung sa mahirap, mahirap. Dahil marami kang mapapaaway dito eh. Either madala ka ng agos o awayin mo yung sistema, no?
So ako naman, I came to the job with my eyes open and I wanted to do what I had to do, no? So regardless kung sino makaaway mo, pasensyahan muna tayo. Basta as long as ginagawa natin yung tama, no, para sa Hindi, bayan. tsaka si Sek, sanay na siya dyan dahil dati siyang, nung panahon pa ni, ni President Cory Aquino. That's correct. Kayo rin yung DPWH. Hindi ako Saan po kayo nung... alalay ako ng mga ni Secretary Ping De Jesus. Ayun, siya ang Alright. DPWH, si Yeah. Secretary Ping De Jesus. Ayan, ha? Alam ko, right now, as we talk, gaano po karami yung ongoing na projects buong Pilipinas? At any one time, lumalagpas tayo ng mga 4,500 projects at the same Kita time. niyo po. Wow. Ganun kahirap so, ang ang ganda trabaho. talaga ng mga projects and programs ng DPWH. Pero alam niyo naman po at na marami. hindi biro ang trabaho ng ating guest na si Secretary Eto Babe ngayon ang tanong Singson. ko. Kasi kung biro pa yan, malamang buhay, ikaw, Brad Pitt, ikaw Oh. na, sige. Ha? Hindi, kasi Spill mo itatanong ko yung ito, sa hirap ng trabaho, magkano po ang sweldo ng isang sekretarya? Sana hindi, inaasahan kong huwag mo nang itanong yan. Hindi, iba po kami rito sa SMS, Say mo, Sec. Magkano po? Ito po, diretsahan na to ha. Kasi sakripisyo, alam ko yan, dahil sa private, mas malaki kinikita nyo. Pinablis naman sa dyaryo na yan eh. Ano? Opo. Ang gross ko, ano? Yeah, para doon sa mga hindi nakabasa, ito, Mga mapapanood nila. 1.6 million sa isang taon. Isang taon po, Sa isang taon. 1.6. So Gross parang yun, lumalabas siya per babawasan mo month. pang taxes. May taxes doon. po, magkano po aabutin yun? Siguro, mga less than 100,000. Ayan, 75. Nakita niyo po, laking sakripisyo po doon sa pamilya ni Secretary dahil pag sa private, Yung ibinayad kong tax na isang taon. Mas mataas pa. mas malaki pa yung Mas sinesweldo malaki pa yung niyo sa nakukita niyo Alright, po. ito Secretary Babe Singson. Napakalungkot, no? On a lighter note naman, on a lighter side, nag-prepare kami ng set of questions na dapat ninyong sagutin, pero for fun lang naman ito. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Umpisahan na natin ang ating segment na... Ito ang aking favorite. Let's talk about sex, babes. Let's talk about sex, babes. Let's talk about sex, babes. Let's talk about sex. Ready na kayo? Ito po ang ating lighter side, ha? Nakita niyo. Ayan na. Sige. Ito, Secretary, naging tulay po ba kayo ever sa pag-iibigan? I don't remember, pero sinasabi nila may mga... Ang gusto kong tulay sa matuwid na daan. Eh. Wow. So, para rin Wala naman talaga sa sa pag-ibig. ating... Wala sa Wala muna sa pag-ibig. Kayo po, nalubak na po ba kayo ng matindi? O syempre, lahat naman tayo dumadaan sa mga national roads at saka sa mga probinsya. No? So, kasi ako, pag tinatanong, paano ka nagpupunta sa isang lugar, may mga nag-aalok na dalhin ka namin dyan, mag-helicopter. Sabi ko, hindi, I'd rather take the road. Dahil dyan, nakikita ko talaga yung kondisyon ng mga kalye. Kondisyon. Ayun. Ito naman po, lighter na naman to. Kapag nata-traffic po kayo, Sek, ng matagal, at nakikita nyo, dahil doon sa mga ginagawang karsada nyo na binaparepair, na nakatiwang-wang, ano po? Nararamdaman niyo, nagagalit po ba kayo sa kanila? Dahil Nagagalit ako, kung minsan bababaan ko yan at aalamin ko kung sino yung contractor, lalong-lalo na pagka yung walang board up, yung walang safety barriers. No? Delikado. Either tatawagan ko yung regional director o yung district engineer, tatanungin ko kung sino yung contractor, at pagbibilinan ko yan, pakipadala nyo nga sa akin yung papeles yan at mumultahan natin. Nako, Ayan, Alam delikado nila yan. kayo, delikado alam pa lang nila yan. dumadaan si Secretary Singson sa mga kalsada kung makita nila nakatiwang yung mga proyekto ng DPWH. Pero ito, nanonood po ba kayo ng mga Korean novela? Ano po bang paborito niyong teleserye? Wala akong panahon. Oh, wala. wala. Busy kasi pag DPWH. Puros news lang ang pinapanood. News lang, tsaka siguro ayaw niya ng pero drama. eto- Baka may joke siya, baka baka comedy. may pick-up line. Baka mahilig siya, o may knock na kayo, o may use in a wala. sentence. Wala ako eh. Wala kayong paborito joke. Pasensya. Wala tayo Sige, dyan. ano po bang hidden talent ni Secretary Babe Singson? Ayan, tweet. Nagtitweet kayo? Wala akong tweet, wala akong Facebook. Hindi po yung tweet. Yung tweet, Ayaw. yung boogie tweet.
Alam ko, nagbo-ballroom daw kayo eh. Sumasayaw si Secretary Singson. Kami mag-asawa mahilig sa ballroom. Ayun, kaya pala, kailangan yun dahil para sa trabaho nyo. And speaking of trabaho, Brad Pitt, ano po bang pinaka-challenging part ng trabaho ninyo bilang DPWH Secretary? Ayan. Yung makipag-away sa mga politiko. Hirap yun. Very challenging. At syempre, nako, tuloy-tuloy pa rin po ang usapan natin patungkol sa DPWH at marami pang impormasyon tungkol sa kanilang programa at proyekto. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Say Mo Sec o SMS. SMS. Ayan ha, Sec Babes ha, alam niyo naman na kapag usapang lubak at traffic ha, maraming nagiinit ang ulo. Maaari po ba niyong palamigin yung mga ulo niyang viewers natin? viewers? Ano mensahe niyo sa kanila? Well, tama yan. Ano? Ako ay humingi ng paumanhin. No? Dahil kung walang hirap, walang ginhawa. Ayan. May katapusan naman po yan eh. ha? Nakikita naman nila, lumabas sila sa Metro Manila at makikita nila yung mga accomplishments. Yes. No? Lalong-lalo na sa, gaya ng bagit natin, Mindanao, sa Visayas, sa Cordillera lang, maraming nag-feedback sa amin. Napakaganda na ng daan papuntang Sagada. No? Ayun. Sa mga tourist destinations. Mga Samantalang bahay yun. dati, mga oras-oras yung inaabot mo yan. Ilan na po? From Baguio to Sakada? Yung iba, Sagada. nakakapagbalikan na eh. No? Ano? Dati, 8 hours yun. 8 hours yan. No? So ngayon, mas mabilis na. Kayang-kaya na. Ako, nanggaling Ngayon, lang. ano na lang, 7 and 45 minutes na lang. Hindi, halimbawa, kung Jokes maakyat lang. kayo ng Ilan po? bundok, no? Umakyat ako ng Mount Pulag recently. No? Wow. So, yung Mount Pulag na yan, dati talagang oras sa kalye at saka oras sa lakad. Pero ngayon, Ngayon po, pwede mo nang May dalhin. karsada na, hanggang taas. Hindi pa sa Mount Pulag. O niya, wala nang trekking yun. Better. Pero ayaw hanggang ko ranger po. station, pwede mo nang dalhin yung sasakyan Lakad mo. na. Tapos From mga there. 4.5 to 5 hours hanggang camp. Masitrek ka na. Ayun yung thrill dun, di ba? Oo, yun yung thrill doon. Yung hintayin Mas mo mabili. yung sunrise sa madaling araw. Mas mataas ka pa sa ulap. That's correct. Ang ganda. So yun, again, ang mensahe ko, humingi kami ng paumanhin dito sa mga ginagawa namin pagsasaayos ng mga kalye, pero gaya na nasabi namin, kung walang hirap, walang ginhawa. No pain, no Konting pain. tiis lang po. Konting-konti na lang. Matatapos din yan. Alright. Naku, dahil pa namin tanong ni Dayan. Napakabilis po ng oras natin. Wala na po tayong time at sayang. Di bali, maimbitahan natin si Sec ulit pag may time siya. Yes, thank you so Kung hindi much. siya nainis sa akin, sana bumalik siya. Ha? Alright, thank you so much for joining us, Secretary Babe Singson. Salamat po. Salamat At sa inyo. good luck sa mga proyekto nyo pa. Marami. At yan po si Secretary Babe Singson ng DPWH Secretary. At syempre, muli, yan po nagtatapos ng isang oras natin pagsasama ng punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Samahan niyo po kami muli bukas, same time, same channel. At syempre, maaari rin po kaming kausapin through social media. Meron po kaming Twitter account. I-follow niyo lang po kami at @SayMosec or #SayMosec. Ayan po, maraming salamat. Ako po si Dayan Medina. At ako po si Brad Pitt, dito lang sa SMS o SayMosec. o SayMosec. SMS.